Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Muli ako si Neta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is our third topic, which is person of integrity. So our scripture is all about Philippians chapter 4 verse 9, NI version. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay isang paanyaya ni Apostol Pablo na sundan ang kanyang halimbawa bilang tagasunod ni Kristo. So, sa pamamagitan ng kanyang buhay is itinatampok niya ang kahalagahan ng integridad or integrities bilang isang pamumuhay na umaayon sa mga turo at aral ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, it is the lordship style of Jesus. So, si Jesus ay nanguna sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal, kababaang loob at pananampalataya sa kanyang mga gawa, hindi lamang sa kanyang salita. So, second, it happens through powerful testimony. So, ang mabuting halimbawa ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salita lamang. So, ang pamumuhay na tapat sa Diyos ay nagiging patotoo sa iba ng kanyang kapangyarihan at kabutihan. So, last teaching is it shapes the lives of the next generation. So, yung isang taong maintegridad ay hindi lamang nagpapakita ng mabuting asal, kundi nag-aambag din sa paghuhubog ng pananampalataya ng mga susunod na henerasyon. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is pass on the lordship style of Jesus. Dapat tayo maging ehemplo sa ating mga pamilya, community, at syempre sa simbahan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga turo ni Kristo sa atin. So, second is watch your life and doctrine closely. So, dapat natin batayan ang ating sarili upang ang mga salita at gawa ay palaging umaayon sa Ebanghelyo. So, last application is shape the next generation. So, dapat gumawa tayo ng mga hakbang upang turuan at gabayan ng mga kabataan na lumakad sa landas ng integrity at pananampalataya. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion tackles about what are the things we need to improve in order to lead by example. Para sa akin is, kailangan natin siguraduhin yung mga sinasabi natin na umaayon sa ating mga ginagawa. So, sa madaling salita is yung consistency. So, dapat natin iwasan yung pagiging doble kara pamumuhay. Syempre, dapat ding regular tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang mapatuloy yung pagkakaroon ng gabay sa tamang pamumuhay at magkaroon tayo ng mas malalim na pananampalataya kay Kristo. Syempre, dapat tayo magkaroon ng mga tao na magbibigay ng paalala at paggabay kung tayo ay naliligaw ng landas at maging magpakumbaba sa pagtuturo at paggabay sa iba, lalo na sa mga kabataan. So, dapat patient is virtue. So, lastly is syempre ipakita natin yung awa at pagpapatawad sa iba bilang halimbawa ng biyaya ng Diyos. Kailangan natin magkaroon ng forgiveness and grace. So, ngayon, magpe-pray na po tayo. Lord God, salamat sa iyong halimbawa ng integridad at pagmamahal. Lord God, tulungan mo po kaming maging mabuting ehemplo sa aming pamilya, komunidad at simbahan. Lord God, bigyan mo po kami ng lakas upang mamuhay ng tapat sa iyong kalooban at gabayan ng mga sumusunod na henerasyon patungo sa iyong liwanag. In Jesus we pray. Amen.